Magandang gabi, Pilipinas. Hindi tayo nakapag-live kasi hindi pa bitbit yung aking laptop mga kaloy. So, ito, magbibigay lang ako ng analysis tungkol dito sa update ng kaganapan din sa Pilipinas. Okay. Ito po ay tungkol dun sa script. Okay, script ng Duterte Kibuloy. And ito na nga mga kaloys, buminggo tayo dun sa kanilang script kasi nga nung sinabi ni Sara about kay Ninoy, unang-una diba sinabi niya ay magnanakaw, okay, ang pamilya Marcos kasi nga sabi niya bakit daw papatayin niya si BBM kung hindi naman ito kapagmana ng nakaw, ayun sinabi niya. Tapos a day after, yung script naman nila ay si Ninoy, di ba? Gamitin si Ninoy Aquino para sa kanilang next na step. Okay, paano nasabi ni Sara yung, di ba? Yung about sa palagan, di ba? Yung pumalag daw si BBM. Tapos, yun na nga, syempre daw, siya rin po papalagan din niya kasi nga, ang taong bayan daw ay pumalag nung pinatay daw si Ninoy. So, ang gusto niyang parating ay si Ferdinand Marcos Sr. nga ang pumatay dun kay Ninoy. Pero sa ating mga pinapakita sa inyo na ebidensya mga kaloys and sa ating analysis, it doesn't make sense na bakit papatay ni Marcos Sr. si Ninoy samantalang may pending pa naman itong death penalty. Okay? Parusang kamatayan itong si Ninoy kasi nga nahatulan po siya ng guilty. Okay? Nakita ko na yun sa inyo long ago pa, diba? Bago pa na 2016 election, nung kasimula ko pala mag-vlog ng 2014. Nabalikan yung mga kaloys. And yung narration na yun na si Marcos Sr. ang pumatay ay hindi na bumenta, kaya nga naibalik ang isang Marcos sa Malacanang, right? So ngayon gustong gamitin na ng kampo ni Sara ito. And the next day kasi ay pupunta sila sa EDSA. Okay? So, ang akala nila ay bibenta sa mga dilawan yung mga statement ni Sara na pabor sa mga dilawan. And para sasama dun sa EDSA. Ang nangyari kasi ay hindi umubra. Hindi nabudol ni Sara itong mga dilawan. Kasi diba, sinabi ko na sa inyo paulit-ulit kung ano yung reason kung bakit hindi magtagumpay yung EDSA ng mga DDS. Dahil nga, hindi naman susuportaan ng simbang katoliko, okay, ang Kibuloy group, okay, Duterte group. Kasi alam naman ng simbang katoliko na budol si Kibuloy. And alam naman natin na ang EDSA is, parang tatak dilawan yan, tatak simbang katoliko, di ba? And hindi nga talaga sila papayag na magamit ng DDS yung EDSA people power na term. Kaya, so walang suporta doon. Kaya ngayon, confirm nga na nagkakakot nga sila at may video pa talaga. At binabayaran nila kung sino yung sasali doon. Ang dami nga nagbubuto sa Manila, diba? So, ayun, yun yung hinahakot nila. Syempre, gutom ka na so wala ka na pakialam kung anong side ka, whether DDS ka, Dilawan o Lealista, what. Ang importante sa tao dyan na naghihirap sa Manila is makuha nilang gusto nila for the day, na mabuhay sila ng pagkain, konting pera. Pero ang katanungan nga dyan, may budget ba itong kampo ni Duterte at Kibuloy? Hanggat frozen yung asset ni Kibuloy, I think mahirapan siya sa kondo. Isa pa, yung mga DDS na mga senators, syempre hindi sila totoo gastos dyan sa EDSA na yan kasi kailangan nila sa election, diba? 2025. And yun, isa pa, diba, na factor ay yung US. Ayan naman ang US sa Duterte administration kasi diba binastos na sila ng time ni Duterte. So wala talaga, hindi talaga magtagumpay yung EDSA. 100, kumbaga prediction ko yan is malaki ang probability talaga, 99.9% hindi talaga yan mangyayari yung EDSA. Okay?
So, ano yung plan B ng DDS? Ang next nila dyan ay nakakatakot mga kaloys. Pwede kasing magkaroon ng sacrifice. Okay, or sacrificial lamb. May gugurgurin sila para ibentang kay BBM. Or, okay, paano gugurgurin? Pwede yung mga inosente, di ba? Gaya ng mga pagpapasabog, gagawin nila yan. Di ba? Para ibentang kay kay BBM. Nagkagulo ng Pilipinas dahil sa'yo, sa banga, bla 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 bla. So, yun yung isang So, pwede rin ang paggurgur is yung mga imbestigahan ngayon, okay, like yung si Laika, like kung sino man yung mga nasa kampo ng mga DDS ngayon, pwedeng mga vloggers, diba? Pwedeng gugurgurin. Tapos, ibintang sa BBM administration. Yun yung posibleng mangyayari ngayon. Kasi, sa nakikita ko, wala nang iba hindi sila pwede mag-EDSA. So, move on na sila sa plan B. Palpak yung EDSA nila, wala talagang support na yan. At karamihan naman, di ba, base sa ating computation at analysis, karamihan naman dun sa bumoto kay Sara na 30 million ay Marcos loyalist, Marcos senior loyalist. And napag-alaman nga natin na 8,000 lang pala ang members ni Kibuloy. So, hindi talaga sila makakabuo ng 1 million. Okay? Tapos yung mga DDS vlogger pa, punta kayo sa EDSA, pero nasaan sila? Ang budol din talaga. So, yun mga kaloys, huwag kayo mag-alala about din sa EDSA, hindi mangyayari yan. Ang plan B talaga nila ay may mag-work talaga. And I hope na on wood na walang mag-work, pero yun nakikita ko Kasi hopeless na talaga ang kampo nila. Desperate na talaga. And alam nila na si Sara lang talaga ang kanilang huling class dito sa mga inimbestigahan. Tulad ni Kibuloy, tulad ni sino ba to? Ni Tebes, tulad ni Bantang. Okay? Tapos ngayon naman yung kanyang ama. Diba? So, yun ang nakikita ko mga kaloys. Anyway, maraming salamat ulit sa panonood mga kaloys. And 2 days from now, magla-live ako sa ating channel. Okay, so ito muna lang mga kaloys. Ingat-ingat dyan, lalo din sa Pilipinas. And sana matapos itong kaguluhan or panggugulo ng DDS na kampo mga kaloys. And sana, yun na nga, ma-impeach na itong si Sara kasi that's the only way na matigil ang kaguluhan. Okay? At makapag-move on and yun na nga, give chance kay BBM. Okay? Kasi siya yung lesser evil na choice. Lesser evil siya kumpara sa kay Sara Duterte na unstable ang kanyang isip. Okay? Yung wala siyang anger management. Diba? So, nakakatakot po talaga yung mga kaloys. And yun nga, brat po talaga siya. So, kita-kits sa susunod and God bless everyone.